Pag-ibig ang ating sinusulong ngayong araw. Pag-ibig Fund po. Pero Pag-ibig OG. Fund. OG Oo Pag-ibig. naman. Of course. Oo. Oo. Siyempre kasama po natin ang Vice President ng Public and Member Relations Groups ng Pag-ibig. Walang iba kundi si VP Jack Jacinto Jr. Magandang umaga po, VP Jack. Magandang umaga, Ma'am Nina. Magandang umaga po, Sir Migs. At sa lahat ng nanonood, happy to be back po sa inyong programa. Oh yes, unahin po natin itong housing fair. Ano ba itong housing fair na nangyayari ngayon? Opo, alam ho ninyo, ito pong ating housing fair, kasama po ito sa mga ginagawa po natin under the Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or Expanded 4PH ng ating pamahalaan. Ang ginagawa po natin dito ay pinagsasama-sama ho natin yung mga developers, partner developers ng Pag-ibig Fund sa isang lugar para po makita ng ating mga interested home buyers na Pag-ibig Fund members yung mga available housing units na maaari nilang bilhin sa tulong ng mas pinababang monthly payments na Pag-ibig Housing Loan. So, pinagmi-meet ho natin yung housing units sa mga gustong makabili ng mga housing units na ito. VP Jack, maaari ko po bang matanong, syempre dahil po sa crisis ngayon, di ba? Maaring marami rin nagtatanong na affected ba ang real estate? Kasi lahat tataas ang presyo ng bilihin. At the same time po ba, meron po bang spillover yan sa real estate industry na, baka maya magtaas din tayo ng mga presyo? Magandang tanong yan. Kaya kami sa Pag-ibig, ang ginagawa natin at ginawa natin, yung ating Pag-ibig Housing Loan under the Expanded 4PH, kasama niyan sa efforts natin na pababain at panatilihing affordable yung pagbili ng mga kababayan natin ng kanilang sariling tahanan despite yung crisis na dinaranas natin pagdating sa enerhiya. Pagdating din naman sa real estate industry, nandiyan ang Pag-ibig Fund providing also financial assistance, financial support for developers, partner developers, dahil meron kaming mga loans, financing programs para patuloy na magkaroon at makapagpatayo ng housing units yung mga partner developers So natin. sir, do we see that now? Medyo nararamdaman ba natin na baka nag-i-increase yung application ng mga loans? Sa pagdating sa Pag-ibig Fund housing loan applications, the past 2 months nakikita naman natin na patuloy pa rin naman yung pagpasok ng mga Pag-ibig housing loans natin. We're still on track na annually kasi umaabot ng around 100,000 yung housing loan borrowers na nagkakaroon ng sariling bahay through Pag-ibig Housing Loan. At so far, we're still on track after, maaga pa naman dahil February, but the way we see it, yun yung track natin to reach the usual 100,000 housing loan applications per year. Per year. So far, ilan na po ang naku, baka hindi na tayo umabot dyan, puno na. Parang gusto ko, interesado ako dyan. Correct. I'm sure maraming interesado sa ating mga kababayan. So far, ilan na po yung nakapag-housing loan? Last year, umabot tayo sa more than 90,000. Hindi na fill yung 100,000. Ngayon naman, as of February, hindi ko alam yung direktang figures, pero around 13,000-15,000 for the first 2 months of the year. And okay. And then usually anong mga paano yung amortization yan? Gaano katagal, 'di ba? And magkano yung pwede nilang i-loan? Ayan, oo. Salamat na tanong niyo yan, Ma'am Nina. Dahil nga po, yung Pag-ibig Housing Loan natin, meron tayong tinatawag na regular Pag-ibig Housing Loan. At meron tayong Pag-ibig Housing Loan under the Expanded 4PH. At ang pagkakaiba nito, yung Pag-ibig Housing Loan natin, na regular housing loan, mababa na yung interest nito 6.25% per annum. So, para ma-visualize ng ating mga kababayan ito, kung bibili ka ng isang property na say around 1 million pesos, para madali yung math, around 1 million pesos. Under our regular housing loan, ang monthly payment nito is around 6,000 pesos per month. Pagdating dito sa Pag-ibig Housing Loan under the Expanded 4PH na para sa mga socialized housing units, sabihin natin, yung socialized housing unit kasi na house and lot, nasa 950,000 yung price ceiling yan Yung monthly payments is only 4,000 pesos per month. So, ganun kalaki yung difference, yung binaba ng monthly payments because of the subsidized rate na ibinibigay, hinahatid ng Pag-ibig under the Pag-ibig Housing Loan
for socialized housing units sa expanded 4-page, napakalaki nung kanilang matitipid sa monthly payments. nila. So from 6,000, 4,000 a month for how many years? For ang ating housing loan ay up to 30 years, talagang pinahaba natin ito. Kung gusto ng member natin na mas bayaran siya ng mas maaga, 10 years, 15 years, 20, pwede yun. Pero para lalong bumaba yung monthly payments, mas maging affordable, ino-offer natin sa ating members up to 30 years to pay yung kanilang housing loan para mas affordable para Tsaka sa pag sinabi mong socialized housing, hindi po ito yung mga condo na nakikita nyo kasi baka mamaya isipin natin yung mga condo na nagagandahan dyan, di ba? Na 950,000 pala. Hindi ho Not necessarily. Oo. Diyos ko, magtanong ka dyan, 20 million na isang Oo nga. condo na maliit di ba? Grabe, Parang oo. wala akong 1 million. Oo. Hindi realistic. Oo. Saan pa nakakahanap nun? Ay, At sino maganda ang yan. qualified? Alam ho I'm ninyo, sure si Migs hindi qualified dyan. Siyempre, para yun sa mga nangangailangan. Oo. kasama rin sa efforts natin sa Pag-ibig Fund at kasama natin dyan, of course, yung ating Department of Human Settlements and Urban Development under Secretary Aliling, yung pinapataas natin yung kalidad ng mga housing units na available sa ating mga members. Pagdating sa socialized housing units kasi, yung house and lots, ang price ceiling po niyan, Ma'am Nina, Sir Migs, 950,000 pesos, up to 950,000. Yun naman Ilang square meters po? 27. Okay. 28 square meters. So 32 square meters yung buong yung lot area. Pagdating naman sa condominium units, ang price ceiling niyan is 1.8 million pesos. Ang mga size niyan 27 square meters, pwedeng 1, kahit nga minsan 2 bedrooms pa. So 1.8 million pesos. At yan yung mga socialized house and lots at socialized condominium units na pasok doon sa 3% subsidized rate ng Pag-ibig Fund para yung monthly payments niya ay mas mababa kumpara sa regular housing loan ng Pag-ibig. And ang makakapag-avail po nito, hindi po lahat. Ang makakapag-avail nito, ang makakapag-avail nito ay una, first-time home buyers at yung mga nasa minimum wage sector at pati kahit sa mga middle income sector. Dahil ang pasok dito ay yung mga kumikita dito sa NCR. Ang pasok dito ay yung mga kumikita ng hindi lalagpas sa 47,800 pesos. So in short, 47,800 pababa ang monthly income, pasok. So kasama yung mga minimum wage earners. Pagdating naman sa outside of the NCR, I think it's around 37,600 at pababa. Pwede. So yung mga ganung income level kasama ang mga minimum wage earners, low income sector, pasok doon sa programang ito. So ulit po, VP Jack, kung babalik po tayo dito sa housing fair sa April, more or less, saan po yan gaganapin? Paano po ako mag-a-apply? Paano po ako mag-a-avail kung talagang pasok na sa aking budget? Yes, una ko salamat at nabanggit niyan, Sir Mix, dahil pagkakataon din namin itong imbitahan yung ating mga kababayan sa South Luzon, at sa Visayas. Katatapos lang kasi natin sa Central Luzon Housing Fair na ginanap natin sa Pampanga. At ito tinutuloy natin ito sa mga regions para ilapit yung mga housing units na available sa ating mga miyembro. Para din makatipid sila. Kasi di ho ba pagka naghahanap ng bahay ang isang kababayan natin, imbis na pumunta sila sa iba't ibang developers, mamamasahe pa sila, lalaanan pa nila ng araw para puntahan at tignan yung mga housing units na available. Ngayon, pinagsama-sama na natin sa isang venue para makapamili sila. At sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, na nandun din kami dahil ito ay isang Pag-ibig Housing Fair, malalaman ng mga miyembro natin kung ano yung kaya nilang hiramin mula sa Pag-ibig at alam nila kung alin dun sa mga housing units na offered for sale ang kaya nilang bilhin. Ayan, kasi may connection dyan. Yung question ni Warren Lateo. Sir, paano po maka-avail ng foreclosed asset sa Pag-ibig? Ay, salamat sa tanong sapagkat kasama sa housing fairs natin, Ma'am Nina, yung pong mga Pag-ibig acquired assets for sale. At para po makabili kayo ng Pag-ibig acquired asset ay kailangan po lamang ay napakadali dahil magagawa ho ninyo yan online. Kailangan meron lamang po kayong buyer ID number para kayo ay makapag-submit ng bid online. So, gawa po kayo nung tinatawag na buyer ID. Yan po ay magagawa ho ninyo online through our website.
www.pag-ibigfund.gov.ph. Hanapin niyo lamang po kung paano makagawa ng buyer ID. Pag may buyer ID na po kayo, ay maaari na ho kayong mag-bid at makabili ng Pag-ibig Siyempre, Acquired ano Asset. yan, highest bidder, no, sir? Opo. Oo. Ito po mula po kay Antonio Par. I'm already a retired employee last May 2023. Meron po ba akong chance na makapag-housing loan pa sa Pag-ibig? Kung ang housing loan natin ay still open for active members up to the age at kailangan bayad yung iyong housing loan by the time na mag-reach ka ng 70. So kung siya ay maaari pa rin siyang maging voluntary member until the age of 65. So kung siya ay voluntary member until the age of 65, ay being a member ay may karapatan siyang mag-housing loan sa Pag-ibig Fund. Ngunit yun po yung ang kanyang loan term ay 70 years minus yung current age niya. So kunwari sir, 65, ang maximum kumbaga loan ko na term is 5 years. Tama, okay. Ito, si Ligaya Chingtan, ang kanyang katanong, paano po kung nasa bank ang mortgage mo, tapos gustong ilipat sa Pag-ibig? Ay, napakaganda ng mga tanong natin ngayong umaga, Ma'am Nina. Kasi Kaya nga po isa yan sa Kayo, mga sir. isa yan sa mga Tanong ng marami. purposes. So, isa yan sa mga purposes ng Pag-ibig Housing Loan sapagkat kadalasan yung ang alam ng ating mga kababayan yung Pag-ibig Housing Loan para makabili ng house and lot, makabili ng condominium unit. Yes, nandan yan. Ngunit maaari din niyang gamitin to refinance an existing loan. So, maaring ilipat niya sa Pag-ibig Fund yung kanyang loan mula sa bangko at covered yan ng Pag-ibig Housing Loan. Yun. Pero kaya kasi nagbabangko yung iba kasi parang mas madaling mag-loan sa bank. Parang yun ang perception. Sa Pag-ibig raw, parang minsan pahirapan or what. Mag-react na lang po kayo dun sa... Pinabilis na natin yung pagpaprocess Opo. ng Pag-ibig Housing Loans natin. Marami tayong mga schemes para pamamaraan para yung proseso ng pagpapa-approve ng Pag-ibig Housing Loan ay bumilis. Sir, di ba may G2G? Tama, yung G2G na yan ay ang tawag dyan ay government to government dahil being one government ang approach natin sa ating pamahalaan ay nakikipag-ugnayan ng Pag-ibig Fund sa mga concerned agencies para sa mga requirements. So kasama dyan ang LRA, maging ang BIR para yan mapabilis yung processing ng housing loan. Yes. Shout out pala kay Sir Kilala ng LRA, tama ba? Oo, si Sir, kasi humingi ako noon ng pumunta ako dyan para humingi ng certified true copy ng mga papeles, di ba? Oo, sabi ko nga, lilipat na rin daw sila ng opisina Kasi parang medyo hindi conducive masyado hindi ganun ka-aliwalas yung office ng LRA. Dito po sa may Diliman. Oo, yun lang. Para lang mas maganda yung experience ng ating mga kababayan. Ito Ate Nancy Malu Santos, Sir BP Jack, kung magpapagawa po ako ng manager's check sa bangko para i-invest sa MP2, kanino po dapat ipangalan ang cheque at anong name? Pag-ibig Fund po ba ang ilalagay sa cheque? Salamat po sa tanong. Tama po. Kung kayo po yung magbabayad sa Pag-ibig Fund gamit ang cheque, gawin niyo lamang po itong payable to Pag-ibig Fund. Ayun. Muli po, Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund lang. May dash, or wala? Yung pong sa Pag-ibig ay Pag-ibig Fund. May dash. May dash po. Pag-ibig Fund. Tumibok ang dalawa lang. Ito na naman tayo. Ito maganda rin yung tanong po dito ni Oscar Gamina. Sabi niya, pwede ho bang makapag-loan para sa renovation lang po gagamitin? Ayan, ako kasama din yan, Ma'am Kasama Nina. rin. Opo, again, nabanggit natin yung purposes ng Pag-ibig Housing Loan, makabili ng house and lot, makabili ng condominium unit, makapag-refinance ng existing loan, kasama ho yan, renovation ng kanyang property. Maaari po yan sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. In fact, may mga programa ho tayo dyan, yung pong Pag-ibig Housing Loan mismo, maaari niyang gamitin yan for renovation. Meron din tayong tinatawag na short-term home improvement loan na up to 300,000 pesos. Maaari din po niyang gamitin yan. At meron din po tayong para sa mga existing housing loan borrowers na nakikinig po sa atin, yung value ho ng property ninyo, nag-appreciate yan over time So pwede nyo pong
hiramin yung value na yon, ang tawag diyan ay Home Equity Appreciation Loan. Para naman yun sa mga existing housing loan borrowers natin. Okay. So marami tayong options for home improvement or renovation. Okay, ito po. Paano kung may hinuhulugang lupa sa Pag-ibig at gusto na magpatayo ng house? Pwede ba ulit mag-loan para naman sa construction ng house? Yan po ay galing naman kay Ramona. Ramona, salamat din sa tanong mo dahil mas lalong ma-educate natin ang mga kababayan natin. Ang sagot dyan ay yes. Maaari po ninyong dagdagan ang inyong existing housing loan kung nakabili ho kayo ng lote through a Pag-ibig housing loan. Pwede nyo pong dagdagan ang inyong hinahiram para makapagpatayo ng bahay. So, pwede po yan. Meron po bang maximum magkano po? Or kunyari, binigyan mo siya. Example, alam ko, di ba, highest is 6 million. Pwede ka uling makakuha ng another 6 million? Sa ngayon po, ang loan amount per member ay 6 million Up to 6 pesos. lang. No? So, Okay. i-assess ho natin kung magkano yung kanyang capacity to pay, kung magkano yung value ng property, at magkano yung kanyang kailangan para po ma-determine kung magkano yung kanyang mahihiram. Kung mag-asawa, Up to 6 million. kunyari, si Migs or yung asawa niya, 6 million nabigay kay Migs. Pwede ba yung asawa mag-apply? Tas all in all, 12 million na? Maaari po yan. Actually, tinitignan ho natin yan pagka ho may mga ganyang mga aplikasyon na more than 6 million yung kailangan niya. Pwede ho nating i-assess individually yung dalawang humihiram for one property. So pwede. Yun, Pwede. pwedeng mag-plus, Apo. mag-add. Yes. And last question, this is a very good question actually, no? Si Corazon Gando, ang question niya, pwede ho ba, sir, mag-stop muna ng hulog? Kasi crisis, para magamit muna ang pera sa ibang bagay like food. Pagdating po sa ganyan, yung Pag-ibig housing loan program ho natin, kung medyo mabigat yung monthly, maaari po siyang mag-apply na i-lengthen yung term. Kaya ho may available na 30 years to pay. For example, ang kanyang loan term, may iba ho ang pinili ay 15 years, 20 years. At dahil ho doon, kadalasan ay mas mataas yung monthly. Pero pwede yung i-request ng ating mga miyembro na medyo mabigat, yung monthly payments, pwede nyo hong i-extend yung loan term para mas spread yung monthly payments at gumaan. So, yun po yung isang option na maaari po nating i-explore. Magandang workaround yan. Ayan, VP. nako, Oo. maraming salamat. Nako talaga naman, pag-ibig, kulang po tayo sa oras. Kailangan na forever kasi ang pag-ibig is forever dapat Pero ako na po magbabasa, ito yung magbabasa ng housing fair schedule ngayong April. Babasahin ko itong South Luzon, basahin naman ni partner Visayas, no? Oo. April 27 to 28 po. Mark your calendars. 8 a.m. onwards. Diyan po sa Jose Rizal Coliseum, The Plaza, Chipeco Avenue, Barangay Real, Calamba City, Laguna. At ito naman po sa Visayas, April 30 to May 1, 2026, 8 a.m. onwards sa IEC Convection Center Cebu. IC3. Convection or convention? Convection no? Baka nakalagay nagkamali dito Oo, spelling. convention. O parang gutumtong. Oo nga. Convection Nakalagay oven. dito Anyway, baka Convection typo oven. lang. Convention Center. Yung peace sign Convention daw. Center, Kamali. IC3, Pope John Paul II, Avenue 23, Minore Park Corner, Cardinal Rosales Avenue, Cebu City. Alright, parting words, sir, before we wrap up. Maraming salamat po muli, Ma'am Ninya, Sir Mig, sa oras na ibinigay niyo po sa amin at para sa mga miyembro ho natin na naghahanap ng housing unit o ng sariling tahanan nila, ito na po yung inyong pagkakataon na makahanap ng housing unit na akma para sa inyo at nariyan ang Pag-ibig Fund para tumulong sa inyo through a Pag-ibig housing loan na mas pinababa ang monthly payments. Kaya punta na po kayo. Magrehistro na po kayo dito po sa mga housing fairs na nabanggit. Mangyayari po ito muli sa South Luzon at sa Visayas sa mga susunod na linggo. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat. Mabuhay po kayo, VP Jack, Sir Jack Jacinto Jr. ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig.